Yo! Magandang umaga, alas 12 na. Ngayon ulit ako nakapag-vlog. And yun, papakita ko sa inyo ang aking buhok. Hindi ko lang kung maganda yung buhok ko kasi kanina pa to sa trabaho. And hanggang ngayon, hindi na bago yung hairstyle ko sa pamamagitan ng itong hair product na to, itong kubo na to. So, nasa 650 pesos siya. Sulit siya and 60 ml. Siguro ito yung isa sa pinakamagandang hair product na nagamit ko. And ayun, lagi kasing wax yung gamit ko na pampapogi, pang hairstyle ba. Pero ito, matte pea siya at saka mabango. Magaan siya sa buhok, then madali mo siyang maiporma ng pa-spike. Kung ano man ang gusto mong forma ng buhok mo, masusunod. Tsaka hindi siya masyadong wet, tsaka hindi siya masyadong dry. Nasa gitna lang naman. Ang gusto ko lang dito is magaan siya na ilagay sa buhok. And maganda yung yung lifespan niya ba. Hindi agad-agad na nalulusaw. Hindi katulad ng wax. Ilang oras lang, siguro wala na yung forma ng hairstyle mo. Ito, pag gusto ko nang ayusin ulit, gaganin ko lang. Lagyan ko ng texture yan, lumalabas ulit. Medyo mahaba na ulit yung buhok ko. Ayun, nagupit sa akin si Anthony, yung sa Kubo, Manila, sa Makati. Nagustuhan ko siya. Habang humahaba yung buhok ko, mas gumaganda ba? Pogi, di ba? Yun, mas gumaganda siya. Kaya ayun, nung gusto ko. Hindi ko akalain na babagay itong buhok sa akin, itong ganitong hairstyle na maikli. First time ko ulit nagpa-ikli ng buhok. So around halos 5 years na ata. Kasi ang hairstyle ko is laging long hair, tapos pa side view, tsaka 2 black hairstyle, yung kalbo dito sa gilid. Ay, hindi naman kalbo, manipis lang gilid, tsaka yung likod. Kaya tinawag na 2 black hairstyle yung kasi napaka-versatile yung hairstyle na yon. Yun ang maganda sa 2 black hairstyle. Pero ngayon, nagsawa na ako, halos 10 years na atang hairstyle yun. Sa panahon na para mag-iba ng hairstyle. Ang bago or trending na hairstyle ngayon yung mullet. Ayan. Ang hairstyle ko ngayon ay ang mullet. Tapos, short textured mullet. Ayun, short textured fringe. Tapos mullet siya. Parang baby one. Medyo mahaba na kasi ito eh. Pero papakita ko sa inyo yung dati kong hairstyle. Ay, dating hairstyle. Yung unang gupit sa akin ni Anthony. Na mas maikli pa dito. Pero ang galing niya. Ang galing niya magupit din. Tsaka mag-groom ng hair. Tapos ito yung ginamit niya sa akin na hair product. Ang ganda. Tapos, ayun, medyo may kamalan din yung gupit doon. Ang gupit ko doon kay Anthony is nasa 2,100. Dapat talaga doon ako sa isang barbero o hairstylist, yung nagugupit ng mga artista, si Jeremy. Medyo mahal ata sa kanya. Pagkakatanda ko, nasa 2,500. And ayun, malasan lang kasi may bagyo yung panahon na yon. And then yung Kubo, Manila, kailangan mo mag-reply agad do sa email nila na kung makapunta ka o hindi kasi may bagyo. Yun, nalimutan kong na-overlook ko yung email nila. Akala ko once na makapag-reserve ka na, pwede ka nang mag-chill at pumunta ka na lang doon. Parang nung nagpagupit ako doon, parang trip lang talaga eh, kasi gusto ko ma-experience yung Kubo, Manila. Sikat kasi sa Facebook yun, trending yun. Gusto ko kasi matry din, baka makuha na ako ng video. Pero hindi naman nangyari. Nakuha na ako sa live video ni Anthony. Nasa Facebook ako nun. And yan, pangalawang gupit ko na yun. Unang gupit ko dito nun bago umalis is dito sa Singapore, sa NY Studio. Kaya medyo naiya ako na nagpag-wait ulit ako. Hindi ko ma-post yung picture ko agad tsaka video. Baka mapansin na sabihin pangit yung pagkagupit sa akin. Pero hindi. Trip ko lang talaga magpagupit kay Anthony or kay Jeremy sa Kubo, Manila. Kasi gusto ko talagang ma-experience yan kahit mahal. Kaya may budget naman ako. Pero ayun, baka matagalan pa bago ako magpagupit doon. Pero ayun, si Anthony naman, may mga benefits naman na ang nangyayari kasi habang ginugupitan niya ako, nagkakwentuhan kami, tapos nalaman niya na nagugupit din ako. Binigyan niya lang din ako ng mga tips tsaka
advices bilang barbero. Binigyan niya naman ako ng mga wisdom tooth, mga knowledge niya, no? Isa rin siya sa mga barberong nagsikap din at biglang naging sikat sa online. Pero ang galing niya talaga maggupit. Precision cutting niya tsaka sa pag-fading. And ayun, na-inspire ako noon pagkatapos akong gupitan. Parang ginanahan ako nito maggupit. Ayun. Kasi ngayon kasi medyo na-down ako. Nag-recover pa din ako sa previous client ko na medyo nalungkot. Di ko alam, nag-overthink kasi ako eh. Di ko alam kung maganda yung pagkakupit ko. Pero parang okay naman na hindi. Hindi ako satisfied kasi ang laki ng binigay sa akin. Halos nasa 1,000 plus yung binigay niya sa aking bayad. Kaya ayun, ang gimpik ko sa kanya yung Korean hairstyle na 2 black hairstyle na curtain. And ayun, medyo hindi nang gusto kong mangyari sa buhok niya. Pero ayun, siguro dahil siguro sa pressure tsaka sa pagod na din. Tsaka hindi pa rin ako sanay maggupit ng ibang tao na hindi ko kilala masyado. Ayun na lang, nag-overthink lang ako masyado. Pero sana magpagupit siya sa akin ulit. Pero libre na yung gagawin ko sa kanya. Ang laki ng binigay niya sa akin, $30. Panalo. Pero ayun, pag sa magpagupit ulit siya, pag-iigihan ko ng mabuti. Nang dumating yung tent ko, yung pre-tents na kulay orange. Yung excited na ako. Gagamitin ko na yun, malapit na kasi pag nagka-off ako ulit na mababa or kahit isang off lang, magka-camping ako sa East Coast. And then ngayon naman, na lang kulang ko eh. Tsaka may isa pa akong kulang na bilhin yung sabitan ng ilaw. Yung parang gano'n siya mahaba, tapos sasaksak mo na sa damo, sa mga lupa. Tapos pwede mo nang ilagay yung ilaw doon. Ayun, pwede nga makapag-relax. Tapos excited na rin akong gamitin yung upuan ko na Helinox, yung ground zero ba yun? Ground floor. Nalimutan ko na yung pangalan kasi matagal ko nang hindi ginagamit. Pero I miss ko na yung feels na nagka-camping tsaka nagluluto ka ng mag-isa, tapos kakainin mo mag-isa, iinom ka ng beer, kung ano man. Miss ko na din yun. Mga 2 years ago, medyo nawalan ako ng gana mag-camping. Kaya ayun. Siguro, hindi ko alam hindi ko alam bakit bigla ako na-stop sa camping. Siguro may season talaga na may ganun, no? 2 years tapos pagdaan mo na, nalimutan mo na yung gusto mong gawin dati. Tapos nung medyo naglaylo na ako sa camping, binenta ko na yung tent ko, yung Nemo Hornet Osmo 2-person tent. Siguro nasa 600, pagkakabig doon nasa $680. Binenta ko yun. Tapos yung Nemo tensor pad ko, binenta ko na din. Ngayon naman, binabalik ko. Pero mas mura naman yung binili ko, yung climate na $100 lang yan. And then yung tent na bibiling ko, halos presyo lang din ng Nemo Hornet Osmo, pero mas matibay. Hindi siya masyadong kilala or hindi naman siya masyadong trending sa social media, sa online. Pero kilala siya sa ibang bansa, no? Lalo na yung Korea tsaka sa Europe ata. Talagang maganda yung tent na yun kasi quality talaga tsaka matibay. Ang fabric kasi nun is 30D. Pero yung binili kong limited edition na kulay orange, nasa 20D yun. Kaya medyo, ayun, mas downgrade ng konti. Pero matibay na din yung 20D. Kasi yung Nemo Hornet Osmo, ang ginagamit nilang fabric is nasa 15D lang. Yun ang pagkakaano kasi hindi nila kinakot sa sa description ng tent nila. Hindi na sinasabi kung 15D. Kasi yung 15D medyo mabilis mapunit yun pag malakas yung hangin. Tsaka madaling masira. Kaya ayun, okay na din. Medyo nalungkot ako nung 20D sinabi sa akin nung company ng pre-tent. Kasi nga daw, limited edition lang din yan. Pero masaya din, ako lang may ganun. Ako lang may ganun. Pero konti lang may ganun, orange. Jacket nung niya. Kasi ang bibili ko talaga yung pink na na pre-tents. Pero inisip ko, ang una, yung pre-tent na kulay pink is napakamahal. Mas mahal ng $250. Pangalawa, madumihin. Pangatlo, pansinin siya.
ng mga tao. Baka mamaya may magpa-picture sa akin. Medyo agaw pansin yung kulay pink na yun. Tapos, pang-apat, baka ma-stress ako. May ang daming magtinginan sa tent ko. Kaya ayun, madalas sa mga ano yun, pang camping site, pag marami kang katabi. Pasikatan ng tent yun. Kaya ako naman, wala man akong ano sa tent. Tamang tent lang ako, camping. Hindi ko goal na magpasikat ng tent. Gusto ko lang yung quality tent, tsaka yung function niya is sulit sa perang gagastusin mo. Pero yung feeling ko, ano yun agaw pansin at ma-stress ako. Ayun, I hope this coming next week, I hope, dumating yung tent ko na pre-tent. Kaya balitaan ko agad at gagawa ko ng camping vlog, no? Kapag nakuha agad yan, promise. Yes, balik vlog na ako. Okay, see you guys sa next vlog ko. Kung meron mang nanonood, please subscribe. And see you sa next vlog ko. And ayun, thank you for watching. Bye-bye!